ang haki ni Joyboy at ang haki ni Shanks, ang mga pinlano ni Vegapunk bago mangyari ang Egghead Incident at ang pagsisimula ng Elbaf Arc. Welcome to Anime Updates PH at sa video na ito ay tatalakayin natin ang spoilers para sa One Piece Chapter 1123. Sa pagsisimula ng chapter ay naikumpara ni Dory at ni Brogy ang strength and intensity sa gitna ng nai-release na haki nitong si Emmet mula sa ibinigay sa kanyang tali ni Joyboy at sa haki na nai-release naman ni Shanks. Dito inililaw nila na hindi pa nila sigurado pero sa tingin nila ang Conqueror's haki na yun ay mas malakas pa sa haki ni Shanks. At kung babalikan natin ang chapter 1122, binanggit doon mismo ni Joyboy na yun ang kanyang pinakamalakas niyang haki na inipon niya at isinil niya para magamit nitong si Emmet kapag kinailangan niya ito. Na nagpapatunay lang kung gaano din talaga kalakas ang haki ni Shanks dahil hindi naman magsisinungaling ang dalawang ito. What is the point kung magsisinungaling sila para lamang ipagyabang ang lakas ni Shanks? At dito nga ay nasabi pa nila na hindi pa sila sigurado. So it could be na pwedeng at some point ay madikitan at napapantayan pa ng haki ni Shanks ang haki ni Joyboy. So it is without a doubt, si Shanks ang may pinakamalakas na Conqueror's haki as of now. Na hindi naman nakakapagtaka ngayong ang isang admiral nga na si Green Bull ay nagawang matakot mula sa kanyang Conqueror's haki pa lamang. But it also goes without saying na kung nagawa ni Joyboy, hindi din malabong magawa ni Luffy dahil siya nga ang panibagong user ngayon ng Sun God Nika. Kaya naman at some point pwedeng mapantayan ng Conqueror's haki ni Luffy ang haki nitong si Shanks or pwedeng malagpasan pa. At nang dahil lang nga sa pinakawala na Conqueror's haki ni Emmet ay nagawang ma-knockout lahat ng mga Marines maging ang mga Vice Admirals na nagbibigay naman sa kanila ng tsansa na umalis at lumikas na mula sa Egghead Island. Dito ay na-confirm na ang Elbaf ship at ang Thousand Sunny ay papunta na ngayon sa Elbaf. This confirms na ito na ang simula ng Elbaf Arc. Si Sanji naman bago umalis nakatingin pa rin sa bangkay nitong si Vegapunk dahil nakita naman natin sa nagdaan ng mga chapters na si Sanji talaga ang porsigido na iligtas at hindi pabayaang mamatay si Vegapunk. Subalit na ito na nga, namatay na siya at wala nang magawa si Sanji kung hindi ang malungkot na lamang sa kanyang pagpanaw. Ngayon nagkaroon dito ng isang flashback sa kung ano ang mga nangyari, ano ang preparations ni Vegapunk at ng kanyang mga mabubuting satellites para magawa nila ang napakalaking announcement na yun. Dito daw ay nakita nitong si Shaka na merong changes sa mga datas kaya naman i-share niya ito agad at in-report niya agad kay Vegapunk at kay Pythagoras. Dito nila na-figure out na merong isang traitor sa mga Vegapunk satellites. Una, akala nila na ito ay si Lilith, subalit at some point na-figure out nila na ito ay si York. Na-realize din dito ni Vegapunk na siya ang may mali dahil nilagyan niya ng aspect of greed ang pagkakabuo ni York na para bang nang dahil dito, mas nangibabaw at nag-take over ang greediness ni York kaya sila nito tinraidor. Upon that discovery, 1 week later lang ay nangyari na ang insidente sa Lelouch Kingdom. Na tulad nga ng nabanggit ni Vegapunk sa kanyang announcement na kung sino man sa world government ang salarin sa pagkakapugnaw ng Lelouch Kingdom, ang tao or ang individual na yon ay nagmamayari at ang naghahawak ng isa sa mga ancient weapons. Ang mga ancient weapons na nagawang mapatakbo at mapaganang muli nang dahil sa naimbento niyang Mother Flame. And then with this given information, na-realize din agad ni Vegapunk na wala na silang takas. Sinisigurado na nila na hindi sila makakatakas dahil kung ang Lelouch Kingdom nga ay napugnaw ng ganun kadali, paano pa sila na nasa isang maliit na island lamang? Na to mention, fully monitored at napakadaming surveillance ng world government na nagbabantay sa kanya. But even sa gitna ng pagpapanik nilang yon, nag-isip pa rin sila ni Pythagoras at nitong si Shaka ng kung paano sila makakapag-counterattack at kung paano pa nila magagawang worth it ang pagpalag nila dito. Dito ay naisip nila na ilagay ang isa sa mga broadcast snails sa katawan ng ancient robot. Na dahilan kung bakit doon nga nakita ng mga Gorosei ang Denden Mushi na responsable sa ginagawang announcement at live broadcast nitong si Vegapunk. Doon nila in-stock at tinago ang recording na ginawa nila na automatically magsisimula ng live broadcast para sa kanyang announcement the moment na tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. And as countermeasure dahil alam nga nila na may traitor sa kanila, dinilit din nilang tatlo ang kanilang memories within the last 2 weeks. Na dahilan kung bakit kahit na may insider ang world government sa loob ng mga satellites, hindi nila na-predict na merong gagawing ganito kalaking pasabog si Vegapunk. Subalit matapos i-delete nila Vegapunk ang kanilang memories na yun, may naiwan pa ring mensahe para sa kanyang sarili na nagsasabing have faith in yourself and die. Which means right from the very start,
tinanggap at inaccept na talaga ni Vegapunk na dito na siya mamamatay, na mangyayari na ang kamatayan niya sa moment na yon. Considering na ang ginawa pa nga niyang parang trigger para magsimula ang kanyang napakalaking announcement ay ang mismong pagkamatay din niya. All of that preparation, all of that brainstorming ay nangyari sa loob lamang ng 2 weeks na dahilan kung bakit nagawang posible nitong si Vegapunk ang napakalaking pasabog at ang napakalaking sekreto na itinatago ng world government ng napakatagal na. However, after this flashback ay makita naman sa mga panels ayon sa spoilers na ito na nagsasaya ang mga giant pirates at ang mga straw hat pirates dahil finally makakaproceed na sila sa pagpunta sa Elbaf. Lalong-lalo na si Usopp habang sinasabing ito ay ang kanyang dream. Siguro dito na sa arc at sa mismong lugar na ito, mapufulfill nitong si Usopp ang kanyang pangarap na maging ang brave warrior of the sea. Maaring dito na mag-shine at ma-highlight ang karakter ni Usopp, subalit sana naman ay magawa niyang ma-achieve ang kanyang dream na yon nang hindi isinusugal at binibigay ang kanyang buhay. Now as for the last sentence para sa chapter na ito, sinabi ni Vegapunk ang kanyang huling mensahe kay Sanji na nagustuhan niya ang Straw Hat crew at hinihiling niya na sana ang Straw Hat ang makahanap ng One Piece. So considering na aware itong si Vegapunk na ang makakahanap ng One Piece ang ituturing na Pirate King at siya na din mismo ang nagsabi na magbabago at aayon ang destiny sa kung sino man ang makakahanap ng treasure na yon, nangangahulugan lamang na inaasa na nitong si Vegapunk ang fate ng buong mankind at ng buong mundo sa Straw Hat crew. And that is where the chapter ends. However, there should be some other more confirmations at mas marami pang detalye paglabas ng official chapter. Kaya antayin nyo pa rin ang ating magiging video para sa official release na yon. But for now, I hope you guys had a great time watching this spoiler video. Don't forget to leave a like at mag-subscribe ka na rin kasabay ng pag-ring ng bell button para palagi kang updated and ma-notify ka agad tuwing magkakaroon tayo ng bagong videos about One Piece at para palagi kang updated sa latest chapters nito. However, this is where the video ends and I will see you guys on the full chapter review.